Hello? Sabi ni Mayumi habang nanginginig ang kanyang boses. Agent Perez, nakalimutan mo lang ba na may boss ka pa na dapat mong bigyan ng report? Kinastigo siya ni Agent Roberta noong panahong iyon. Paumanhin po, sa ngayon po sinusulit ko pa ang bakasyon ko at nakapag-leave naman ako sa bureau natin . Paglilinaw ni Yumi na humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Okay, wag mong kalimutang may meeting sa Sabado. Pumunta ka sa headquarters natin ng mas maaga kaysa sa oras ng pagpupulong. Naging kalmado si Agent Roberta bago ibinaba ang telepono. Mabilis na naramdaman ni Mayumi ang pressure ng pagiging secret agent na ang pangunahing trabaho ay hulihin ang kriminal at mga pugante ng batas. Long process nga iyon para sa kanya para maging isang ganap na agent. Napakarami niyang pinagdaan ng training para isabak sa mga operasyon. Nagpatuloy si Mayumi ng kursong criminology dahil sa kanyang mga trauma. Dati siyang walang magawa at mahina lalo na noong bata pa siya dahil sa kadiliman na nanggaling sa isang abusadong ama. Lalo siyang nasaktan sa pang-iinsulto sa kanya ng mga adoptive parents ni Luke at maging si Luke. Hindi rin exempted sa mga taong napupuot sa kanya hanggang ngayon. At kahit matanggumpay na siya sa kanyang career, hindi pa rin niya makakalimutan ang kanyang tiyahin na gumabay sa kanya simula nang siya'y maulila na walang iba kundi si Tia Lingling. Tinawagan niya ang ginang dahil miss na rin nga niya ito. Mayumi, kamusta? Ang tagal kong hinintay na tumawag ka. Buti naman, may oras ka na. Parang busy ka pa sa pagiging agent mo or akala ko na paano ka na. Nag-aalalang bungad ni Tia Lingling sa kanya nang sagutin niya ang tawag nito. Okay naman po ako, tita. Magkita naman tayo minsan. Iyon ay kung hindi ka pipigilan ni Luke na umalis dyan. Sagot naman ni Yumi. Ang Luke na tinutukoy niya ay ang ex-boyfriend niya. Hindi maganda ang sanhi ng breakup nila at ayon kay Tia Lingling, ayaw na ni Luke na bumisita pa si Mayumi sa mansyon kung saan nagtatrabaho si Tia Lingling. Papayag siya kung hindi ko sasabihin na ikaw ang pupuntahan ko at hindi ka tatapak sa mansyon. Sagot naman ni Tia Lingling. Hanggang ngayon, masyado siyang bitter tungkol sa akin. Kung ayaw niya pala ng kahit anong ugnayan na may kinalaman sa akin, edi sana, tinanggal ka na niya dyan sa trabaho mo bilang maid niya. Kinakarma na siya ngayon dahil sa kasamaan ng ugali niya. Kaya hayun, pati ang nanay-nanayan niya na ospital at hindi pa magising hanggang ngayon at namatay pa ang asawa niya. Pahayag nga ni Mayumi. Galit ang pinanghugutan niya sa mga salitang kanyang isiniwalat. Isa ang adoptive mother ni Luke sa dahilan ng kanilang breakup. 10 years ago na. Dakilang mata pobre kasi ang adoptive parents ni Luke na pinaghiwalay silang dalawa sa pamamagitan ng pag-set up kay Mayumi sa isang nightclub para akalain ni Luke na isa siyang bayarang babae. Ikaw, Yumi, ha? Hindi magandang biro ang lumalabas sa bibig mo. Mukhang masaya ka pa na na-ospital si Madam Nelia. At kahit naman masama ang ugali ng mga umampon kay Luke, mabuti pa rin si Luke. Hinalangan ni Tia Lingling. Pasensya na po, hindi pa rin po kasi maalis sa isip ko kung paano ako pinahiya ni Madam Nelia para ilayo kami ni Luke sa isa't isa. Kulang pa rin kabayaran ang sakit na dinaranas niya ngayon. Pero pinatawad ko na siya. Naimpluwensyahan lang siya ni Sir Dante na sumalangit nawa ang kaluluwa. Litanya naman ni Mayumi. Wag na nga lang nating pag-usapan ng mga yun. Ano nang pinagkakaabalahan mo bukod sa pagiging agent? May nobyo ka na ba? Wala po eh. Hindi ako nakikipag-date. Teka lang po, may tumatawag ulit sa phone ko. Mamaya na kita tatawagan, tita, ha, okay? Ani ni Mayumi para matapos lang ang pang-iintriga sa kanya. Kinabukasan, nagpunta nga siya
sa headquarters kung saan located ang investigation team na kanyang kinabibilangan. Ipinakita agad ni Agent Roberta kay Mayumi ang susunod na task na dapat niyang gawin. This is Luke Laurel. Siya lang naman ang ampon ni Dante Laurel, ang namayapang business tycoon ng Laurel Group. Currently, iniimbestigahan natin ang Laurel Group dahil nadadawit sila sa human trafficking crimes sa bansa. Bagong CEO pa lang si Luke at sa tingin namin, maaaring may connection siya sa mga nangyayaring anomalya ng kumpanya. May iba kaming informant na nagsasabing 2 babae na aspiring models ang nawawala after nilang mag-audition sa Laurel Talent Casting Agency na under ng Fury Corporation na pagmamay-ari nga rin ni Dante Laurel. Paglalahad ni Agent Roberta. Sunod ay pinakita rin ito sa screen ang mga modelong nawawala. This is Jade Maxwell, half-British model. At itong nasa kaliwa naman ay si Salma Andres, freelance model na pure-blooded Filipino. Saad pa ng superior agent na si Mayumi. Hindi makapagsalita si Mayumi matapos namang i-flash sa projector screen ang mukha ng dati niyang nobyo, ang una niyang pag-ibig, none other than Luke. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit masasangkot si Luke sa ganoong bagay. Knowing how Luke's tragic life was. Biktima rin ng human trafficking si Luke at nasagip lamang siya bago na ampon ng mag-asawang Nelia at Dante Laurel. What do you think, Mayumi? Ang gagawin mo lang ay manmanan siya. Do everything to get closer to him. Hide your identity, just like you did before sa mga dati mong misyon. Or pwede mo siyang akitin. Sabi naman ng informant ko, single pa daw si Luke. Untag sa kanya ni Agent Roberta. Napabuntong hininga si Mayumi at tumiling. How can I do that? Hindi ako kinikilig sa mga lalaki. Luring them wasn't a thing to me. Ayoko nang nangaakit. So hindi mo tatanggapin ang misyon kung ganun? Tanong pa ni Agent Roberta. No, I mean, tatanggapin ko naman basta hindi ko siya aakitin. Pwede akong magpanggap na applicant sa pagiging maid. Giit pa ni Mayumi. Lihim ang pag-aalinlangan niya sa harap ng mga nakakataas. Pero paano niya magagawa ang bagay na magpapalapit sa kanya kay Luke? Gayong ayaw na nga nitong makita siya. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya magawang isiwalat sa kanyang superior na magkakilala na sila ni Luke. May intuition kasi siya na hindi magiging maganda ang diskarte niya kapag nalaman nito na may koneksyon na pala siya kay Luke noon pa. Take care, Yumi. Mas okay nga yun kaysa magpanggap na modelo. Saad naman ni Agent Roberta at ngumisi. I'm gonna expect the progress of your task. Kailangan nating malaman kung may motibo si Luke Laurel sa mga nangyayaring anomalya sa pinamanang kumpanya na pinamamahalaan niya ngayon. Yes, that's noted. Matapang na sagot naman ni Mayumi. Samantala, nagbihis si Luke para paghandaan ang pagpasok niya sa kumpanya matapos ang pag-aksaya ng ilang oras. There's nothing wrong with me. I'm perfectly fine. There's nothing to worry about. Aniya na nakatutok ang tingin sa nakalawit na chandelier. Inilipat niya ang tingin sa reverse direction. Umaasang bumalik siya sa tamang wisyo. Hindi niya pinansin ang mahinang katok sa pinto dahil hindi naman humingi ng pahintulot si Tia Lingling at dumiretso siya sa loob. Handa na ang agahan, Luke. Kumain ka muna bago magpunta sa office. Sabi ng matagal ng katulong ng mansyon. Nang umalis siya ng bansa para mag-aral sa ibang bansa, na-miss niya ito. Siya rin ang kanyang mentor mula pagkabata hanggang sa paglaki niya. At nagpapasalamat siya na naging mahabang pasensya ni Tia Lingling sa pag-aalaga sa kanya matapos ang isang trahedya
na dumaan sa pamilya Laurel. Ilang taon na ang nakakaraan. Opo, maraming salamat, ani ni Luke. Naawa siya sa ginawang pagtitiis ng ginang sa kanya at nagpasalamat siya sa pagiging gabay niya noong mga panahong may alitan siya sa kanyang mga adoptive parents, partikular na sa kanyang yumaong foster father. Kapalit ng pagpupursige ni Tia Lingling, madalas siyang binibigyan ni Luke ng bakasyon kung gusto niya habang binabayaran pa rin ang kanyang sahod at dinadagdagan pa ang mga ito. Mag-iingat ka sa trabaho, Luke. Alam mo naman na marami kang makakaaway doon dahil hindi lang ang board members ang sang-ayon sa pagiging acting CEO mo. Babala naman ni Tia Lingling kay Luke. Tumango ang binata at sinabing, "Opo, alam ko naman ang dapat kong gawin." At sa kanyang pagdating sa kumpanya, hindi na makapag-focus sa kanilang mga gawain ng mga empleyado sa Fairy Corporation. Ayon sa pinagmula ng chismis sa buong gusali, si Luke ay anak ng tunay na CEO na si Nelia Laurel. Complicated ang family history nila, kaya hindi maiiwasang pag-usapan sila. Maghapong inspection sa kumpanya ang ginawa ni Luke. After that, naisip niyang bisitahin ang comatose niyang adoptive mother na si Nelia. "I'm slowly but steadily changing everything in our company, Mom." Paglalahad ni Luke. Kinakausap pa rin niya si Nelia, kahit alam niyang hindi naman ito sasagot sa kanya. "Get well soon, Ma. I will handle everything," sabi ni Luke. Kagat-kagat pa ang ibabang labi para pigilan ang mga luha. Umiwas na lang siya ng tingin at ilang oras nakasama ang kanyang ina. Nakausap na rin niya ang doktor, ngunit hindi pa rin bumuti ang kalagayan ng kanyang ina. Kaya mas lalo siyang nanlumo. Bumalik siya sa kanyang mansyon para makalanghap ng sariwang hangin. Pasimpleng ipinatong ni Luke ang ulo sa headrest ng upuan. Hindi niya maiwasang isipin si Mayumi sa puntong ito. Paano kaya niya makakalimutan ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod sa kalungkutan? Napaigtad siya nang mapansin na tila hindi maganda ang lagay ni Tia Lingling habang nagtatrabaho ito. "Ayos na ba ang lahat, Inay? May sakit ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Luke habang inalalayan ang babae sa kanyang upuan at dinalhan siya ng tubig para inumin. Inay ang tawag niya, sa ginang dahil itinuturing na rin niya itong pangalawang magulang. Mabagal na tango ang tugon ni Tia Lingling. "Ayos lang ako. Baka ipadala ko muna dito ang pamangkin ko. Halimbawa, kung papayagan mo ko na may maghalili sa akin dito habang nagpapagaling ako at kailangan ko muna ng pahintulot mo. Wala pong problema. You can do whatever you want here. Pwede kang magpatuloy ng kahit sino basta maliban kay Mayumi." Diretsa ang sagot naman ni Luke. Mataimtim na sumagot si Tia Lingling. "Alam mo naman ni si Mayumi lang ang kamag-anak ko, di ba? Habang nandito ka, pwede akong kumuha ng ibang kasambahay o mamuhay ng mag-isa. Huwag mo nang ipilit na magkakasundo pa kami dahil hindi na mauulit yun." Pananakot ni Luke. Isang mabigat na hininga ang tanging tugon ni Tia Lingling. Nang muli siyang mapag-isa, ipinaalam niya kay Mayumi ang lahat. "Hello, Yumi. Ayun nga, hindi ko magat ang pagsasakit-sakitan ko sa harap ni Luke matapos kong imungkahi sa kanya na sana ay ikaw na lang pansamantalang papalit sa akin bilang personal maid niya." Malungkot na pagbabalita ni Tia Lingling. "Bakit mo ba kasi gustong ipilit na maging maid ni Luke? Okay pa naman ako. Wala naman akong sakit." Usisa pa nga ng ginang. At wala pang isang minuto, narinig na niya ang buntong hiningang sagot ni Mayumi. "Sinabi ko naman po sa'yo na nakalive ako sa trabaho ko. Gusto kong magpahinga ka naman, kahit mga 1 buwan sana,
Baka kasi lalo kang inaalila dyan ni Luke, lalo na't kayo lang magkasama at marami siyang problemang kinakaharap. Katwiran pa nga ni Mayumi. Yumi, ayos lang ako. Mabait si Luke. Hindi naman niya ako pinapressure na magtrabaho lagi sa mansyon kahit nandyan siya. Kung minsan nga, nahihiya pa siyang mag-utos sa akin eh. Paglilinaw naman ni Tia Lingling. Kung ayaw mo talaga, hayaan mo na lang ako na bisitahin kita dyan. Wala akong pakailam kahit ayaw pa ni Luke. Pagpupumilit pa nga muli ni Mayumi at hindi na niya pinagsalita pa ang kanyang tiyahin dahil ibinaba na niya ang tawag. Hindi nga nagpapigil si Mayumi. Kinabukasan, hinanda na niya ang mahalagang gamit dahil tuloy-tuloy na ang balak niya na manirahan pansamantala sa bahay ni Luke. Ito na rin ang una niyang hakbang para isagawa ang pag-eespiya sa binata. Kumatok siya ng marahan sa gate at mabilis na pinagbuksan naman siya ni Tia Lingling. Mayumi? Diyos ko, sinabihan na kita. Hindi pa nakakaalis si Luke eh. Nag-aalalang bungad sa kanya ng tiyahin. Pagdadahilan naman ni Mayumi, wala rin naman pong magbabago kung mamaya pa ako pupunta. Malalaman pa rin naman po niya na nandito ako eh. So, ano pa pang sense na itatago natin sa kanya? Hindi ba? Natatawang pakli naman ni Mayumi at walang sabi-sabing dumiretso sa loob ng mansyon at hindi pa nga siya nakakapasok sa living room. Hinarangan na agad ni Luke ang dinaraanan niya. Napansin ka agad ni Mayumi ang matalim na tingin sa kanya ng binata. Hindi mo ba naaalala na banned ka na rito sa pamamahay ko? Aroganteng tanong ni Luke. Bisita ako rito. Kamag-anak ko si Tia Lingling. Paglilinaw na sagot naman ni Mayumi at ginandahan na ang pagkakangiti sa harap ng dating nobyo. Para sa kanya, lalong ang gumuwapo si Luke at sa totoo lang, magkahalong nerbiyos at kilig ang nararamdaman niya sa mga sandaling nagtagpo ang kanilang paningin. Mula pa noon, may epekto talaga sa kanya ang presensya ng binata. Hanggang ngayon, hindi pala nawala ang pagtatangi niya rito. Bukod sa pagiging narcissistic at mayabang, may amnesia ka na pala at hindi ko inaasahan yun. Mapang-asar na dagdag pa ni Mayumi. Alanganing pumagitan naman sa kanila si Tia Lingling dahil sa lubhang pag-aalala na maging mas malala pa ang kanilang pagbabangayan at mauwi sa pagpapalitan ng masasakit na salita. Pagpasensyahan mo na ang pamangkin ko, Luke. Talagang gusto lang niya akong makita. Katwiran pa ni Tia Lingling na hindi naman gustong paniwalaan ni Luke. Bibisita ka lang ba talaga rito? Ang sabi ni nanay, gusto mo raw mamasukan kapalit niya. Wala na bang bumibili ng kagandahan mo? Sarkastikong tanong ni Luke at muling tinitigan si Mayumi. Ibinigay ko na ang aking trono sa iba, sa mas bata at mas maganda. Ginamit ko rin ang katawan ko para kumita ng ilang taon. Nakakapagod kaya? Matapang na sagot ni Yumi kahit na parang nasaksak ng punyal dahil sa sinabi ni Luke. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin talaga si Luke na ang dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal niya kay Mayumi ay dahil sa trabaho nitong pinasok para lang makapag-aral ng kolehiyo. Napalunok si Luke nang muling magtama ang kanilang mga mata. Kakaiba pa rin ang epekto ni Mayumi sa kanya. Lalo itong gumanda at parang nagbago na rin ang pagkatao nito. Marahil, kinumpirma ito ng panahon at ng trabahong pinasok ng dalaga. Kahit nalabis siyang naantig sa nangyari sa dating kasintahan, hindi pa rin nawawala ang pagkamuhi nito at kasabay nito ay ang paghanga na hindi niya kayang i-deny sa kanyang sarili. Maiwan ko na kayo, napipikong sagot ni Luke at tumuloy na sa kanyang silid. Hindi siya agad nakatulog. Muli niyang naalala kung gaano katamis ang pagmamahalan nila noon ni Mayumi na kung bibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, babalik lang siya sa mga panahong magkasintahan pa lang sila
At sana'y ginawa na lang niya ang nararapat para ipaglaban ito at sana'y nailayo niya ito sa trabahong naging mitya ng kanilang paghihiwalay. Samantala, kahit aburido si Mayumi, hindi siya nagpakita ng pagkabagot sa harap ni Tia Lingling. Sa katunayan, thankful pa nga siya dahil pinagtanggol pa rin siya nito kay Luke. Tita, ano ba sa tingin mo? Gaano ba kabisi si Luke? Hindi ba siya nagpupunta ko sa kung saan? Wala ba siyang minimit na mga babae? Lagi ba siyang nasa office niya? Biglang usisa ni Mayumi. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Tia Lingling at sinabing, bakit naman curious ka kung may kinatatagpong babae si Luke? Sa pagkakatanda ko, never pa yung nakipag-date o nag-uwi ng babae sa bahay na to. Masyado siyang busy sa talent agency ng Laurel Group. Ang alam ko lang, madalas lang siyang may kausap sa phone niya na mga empleyado ng kumpanya. Kailangan niya ng communication palagi sa kumpanya habang comatose pa si Ma'am Nelia. Ah, ganun po ba? Salamat po sa info na yan. Tipid na sagot ni Mayumi saka biglang sumagi sa isip niya na pasimpleng pakinggan si Luke kung sakaling may kausap ito sa telepono. Ayaw niya pa ring paniwalaan ang posibilidad na may ginagawang labag sa batas ang binata dahil hindi naman ganun ang pagkakakilala niya rito. Oo nga, at masakit ang naging break-up nila, pero basta, hindi siya ganun. Mapanodyong tanong pa nga ni Tia Lingling, bakit nga gusto mong malaman? Gusto mo pa rin ba siya? Of course, hindi na po. Grabe naman kayo. 10 taon na ang nakalipas, Tia. Depensa naman ni Mayumi at nagkunwaring naaasiwa. Kinabukasan, namiss mo ba ang lugar na to? Natigilan si Mayumi sa tanong ni Luke. Mahigit kalahating oras na silang magkasama sa isang espasyo ngunit wala ni isa sa kanila ang nagboluntaryong simulan ang usapan. Nagkunwaring abala kasi si Mayumi sa paghahanda ng almusal. Siyempre, namiss ko ang lugar na to. Formal na sagot ni Mayumi at hindi mapakali habang nakaagaw ng tingin sa binata. Kumbaga, nangingibabaw pa rin ang pagkamangha sa tuwing nakikita niya ang binata sa kabila ng matinding puot. Sa paglipas ng mga panahon, she could assume na si Luke ay parehas pa rin. Same old brand new. Bagamat nagbago na siya, mayroon pa rin siyang kapansin-pansin sa mga kilos na hindi nagbabago. Siya pa rin ang gwapong si Luke na mas nangingibabaw ang kalungkutan kaysa sa kislap ng mga mata na tila madaling matanaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Talaga? Ano ang namiss mo sa lugar na to? Tanong ni Luke at saka uminom ng isang basong tubig. Sobrang namiss ko ang lugar na to. Lalo na sa swimming pool. Kung matatandaan mo, naglalambingan tayo noon at sinamantala lang natin ang pagkakataon na walang tao sa bahay nito. At nagawa nating itago ang relasyon namin ng 1 taon. Sinabayan ng tawa ni Mayumi ang mga binitawan niyang salita, saka nagtama ang mga mata nila ni Luke. At sa tingin mo, remarkable na yun? Sarkastikong tanong ni Luke. Napatigil si Yumi at nakaramdam ng kaunting panginginig sa kanyang katawan. Tahasang turan nga niya. Oo naman, kahit papaano, alam kong minahal mo naman ako. Nabaliw ka pa rin sa akin. Tahasang turan ni Mayumi. Pero naglihim ka pa rin. Naging sinungaling ka. Madamdaming sagot naman ni Luke. Binebenta ko lang ang katawan ko, Luke. Pero wala akong pinatay. Paglilinaw ni Mayumi na nagbabaka sakaling maaninag ang takot sa mata ng binata. Sinubukan niya muli na magpakitang kalmado sa harap ni Luke. Handa na ang almusal, sabi niya. Lumingon saglit si Luke. Hindi ako kumakain ng almusal, maliban kung si Nanay Lingling ang nagluluto nito. Napakamot ulo na nga lang si Mayumi. Gayunpaman, ang almusal na inihanda nito
ay kasing sarap din daw ng luto ng kanyang tiya. Sabi pa nga ni Mayumi. Walang nagbago sa estilo ng pagluluto ko. Ang pagkakaibigan lang natin ang nagbago. Aware ka ba na hindi lahat ng tao ay kayang mag-almusal araw-araw? Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Giit na sagot naman ni Luke. Napansin niyang mabilis itong nairita na mas gusto niyang pagmasdan. Sige, tugon ni Mayumi. Kakainin ko na nga lang to. O di kaya ipapakain sa aso. Wala kaming aso. Balik ni Luke bago tumungo sa garden. Kahit papaano ay nakonsensya siya sa ginawa niya kay Mayumi. Pero para sa kanya, mas mabuting malayo na lang sila sa isa't isa. Lalo siyang naiinis kapag naririnig ang boses ng babae. Nasaan na pala si Nanay Lingling? Bakit ikaw ang nag-aasikaso sa akin? Seryosong tanong ni Luke. Pinagbakasyon ko na siya. Sagot ni Mayumi. Ako ang nagpapasahod sa kanya, hindi ikaw. Naiinis na pakli ni Luke at nilapitan ng maigi ang dalaga. Pero ako ang pamangkin. Alam kong hindi siya okay, kaya bilang may malasakit na pamangkin, pinauwi ko muna siya sa probinsya namin. Katwiran pa nga ni Mayumi, saka tumawa ng mapangasar. At isa pa, masyado kang pakitang tao. Alam mo namang ayaw ko nang makita ka, di ba? Pero sinisiksik mo pa rin ang sarili mo. Nililinlang mo lang ako sa gestures mong yan. Sambit naman ni Luke sa dalaga. Kind gestures? It's called love language. Pagtatama ni Mayumi at pinusod ang mahabang buhok. Sinadya niyang tumambad ang balikat niya sa binata. Sa wakas, ay napagtanto ni Luke kung gaano kalaki ang pinagbago ni Mayumi. Dati kasi, ay mahilig lang itong magsuot ng t-shirt at laging nag-aalangan magsuot ng damit o kahit anong revealing. Maaari niyang sabihin na ang trabahong kinuha nito ay nagbago ng lahat pati na rin sa kilos nito. Dagdag pa nga na sabi ni Mayumi, "Do you find me appealing? Why don't you simply stare at me? Kaysa nagnanakaw ka ng tingin dyan." Pang-aasar ni Mayumi. Talaga bang tinuruan ka ng club na maging ganyan ka-confident? Oo, at higit pa sa kumpiyansa ang itinuturo sa amin ni Madam. Muling naglaro ang ngiti sa labi ni Mayumi at tinapunan din siya ng mas matalim at mapanghusgang tingin ni Luke. Malas ang mga lalaking nakaulayaw ko na dahil naunahan mo sila na maging boyfriend ko. Nagbabayad pa sila para makasama ko, samantalang ikaw, kahit ano, pwede kong ibigay ng libre. Mapang-akit nga na sambit ni Mayumi. Tama lang, upang asarin ng husto ang dating nobyo. Kumuyom ang mga palad ni Luke habang nakatingin sa dalaga. You are trying so hard to provoke me. Why do I have to be trying hard? Halatang halata sa itsura mo na kahit wala akong ginagawa, na-provoke ka agad. Anong magagawa mo, Luke? Ngayon, pwede ka bang maging manipulator dahil marami kang issues? Matapang na tanong ni Mayumi habang nakatingala. Hindi ikaw yung tipo ng babae na pinag-aaksayahan ng oras. Paglilinaw ni Luke. Anyway, kumain ka na rin dyan. Wala man lang ngiti sa labi ni Luke. Napansin niyang mukhang hindi komportable si Mayumi sa harapan niya kahit na pinipilit niyang umarte ng prangka. Tapos na. Sige, lalabas muna ako at magpapahangin, sabi ni Luke. Sakto din na tumunog ang phone niya at may tumawag sa kanya. Unknown caller. Puno ng hangin ang utak mo. Hindi mo na kailangang magpahangin. Bulong ni Mayumi sa sarili at nagpa siyang sundan si Luke sa paglabas nito. Napag-isipan niyang pakinggan ang magiging usapan ni Luke sa isang caller. Sino ka? Hindi kita kilala. Kanino mo nakuha ang number ko? Dinig ni Mayumi na tanong ni Luke sa kabilang linya.
Hindi ako nakikipaglokohan. Sumawot ka ng maayos. Kung gusto mong mag-prank, gawin mo na lang sa iba. Dagdag pa ni Luke. At ilang saglit pa, aburido niyang ibinaba ang tawag. Habang si Mayumi, bumalik na sa kusina para magkunwaring abala siya at hindi nakinig sa usapan ng iba. Napagtanto niya na bumalik pala sa kusina si Luke para tignan kung kumikilos ba siya o hindi. "Oh, bumalik ka agad. Namiss mo ba ako?" Pangaasar na tanong ni Mayumi sa binata. "Natural, babalik ako dahil hindi pa ako tapos kumain." Sagot naman ni Luke. "Samahan mo akong kumain." Anyayan pa ni Luke sa kanya na puno ng pagkain ng bibig. Na-impress naman siya sa luto ng dalaga. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na may kakayahang magluto pala si Mayumi. Dahil naalala niya si Mayumi na hindi interesado sa pagluluto noon. "Kapag wala kang kliyente, libangan mo lang bang pagluluto?" Tanong ni Luke. Sinadya niyang gumawa ng banayad na mga insulto. Mabilis na tumango si Yumi. "Hindi sapat na maging magaling kami sa kama. Maraming mayayaman na natutukso sa mga babae sa club at nagte-training na kami para maging bihasa sa mga gawaing bahay. Dahil paano kung may isang mayaman na single na magkakagusto at bibili ng bahay para sa amin? Kapag nangyari yun, dapat namin silang gantimpalaan ng magandang asal at ipakita na kaya naming ibalik ang kabutihang loob nila sa amin." Tumigil si Luke sa pagkain at seryosong tumingin kay Yumi. "And sa tingin mo, panghabang buhay ang trabahong yan? Tatanda ka rin. Hindi habang buhay e bibilhin ka ng mga lalaki." "Alam ko yun, Luke. Kaya nga habang hindi pa kulubot ang balat ko, tatanggap lang ako ng tatanggap ng regalo mula sa kanila in exchange sa pagbibigay aliw ko sa kanila." Paglilinaw pa ni Mayumi, iniwan niya si Luke at pansamantalang bumalik sa silid ni Tia Lingling. Kinuha niya ang kanyang cellphone para magbigay ng info kay Agent Roberta. May tumawag kay Luke kanina lang, around 8:50 a.m. Pero mukhang hindi niya kilala. Sana lang magkaroon ako ng pagkakataon na ma-wiretap ang phone niya. Sabi ni Mayumi via text message. Ilang saglit naman ay nakatanggap na kaagad siya ng reply mula kay Agent Roberta. "Bilin nito, bantayan mo ang bawat kilos niya, Mayumi. Bantayan mo kung kailan siya aalis. Tignan mo rin kung pumapasok ba siya sa silid kung saan may file siya." Napailing na nga lang si Mayumi at bumalik sa kinaroroonan ni Luke. Nagbabaka sakaling baka may marinig pa siyang kausap ni Luke at posibleng mamatsyagan niya kung saan ito pupunta. Ngunit nainip lang siya dahil maghapon namang walang kausap si Luke. Nagbabasa lang ito ng mga libro sa silid-aklatan na lagi nitong ginagawa noon kapag may free time. "I'll be there at 9 p.m., Sir Romualdez." Tugon ni Luke sa kausap niya sa phone. Wala siyang kamalay-malay na narinig pala ni Mayumi ang pakikipag-usap niya sa isang business partner ng Laurel Group. Ngayon na ang tamang panahon para sundan ni Mayumi ang binata at madali naman siyang nakaisip ng paraan upang makalabas ang mansyon. Naghintay lamang ng tamang tiyempo si Mayumi bago humarap sa binata. "Luke, tapos ko na lahat ng gawain dito sa bahay. May racket kasi ako ngayon. Alam mo na kung ano yon." Sambit ni Mayumi at nagpakawala ng mapaglarong ngiti nang harapin siya ni Luke. "Really? Racket ba talaga yan? Eh di ba, full-time job mo naman ang pagbebenta ng aliw?" Naiinis na tanong ni Luke, sabay ng ilang ulit na pagiling. Napaiwas lang ng tingin ng dalaga at mas minabuting humarap sa salamin para mag-makeup. Kahit na mapang-akit ang suot niyang dress, minabuti niyang parisan niyo ng jacket
dahil nakalagay doon ang kanyang recorder. I thought you'd leave that job for good when you came back here in my mansion. Sarkastikong dugtong ni Luke dahil hindi na siya pinansin pa ni Mayumi. Alam niyang delikado ang trabaho nito, pero hindi niya alam kung paano niya ito kukumbinsihin na huminto na lang ito dahil sino ba naman siya sa buhay nito. At kung ano man ang trabaho ni Mayumi, hindi na niya ito dapat panghimasukan ngayong hindi na sila magkasintahan. Lalo siyang nainis dahil hindi pa rin siya kinikibo ng dalaga. Parang sinasadya siya nitong sarin. Yumi, hindi mo kailangan maging ganoon kababa. Bakit hindi ka nalang manatili dito? O pagsilbihan na lang ako? Dodoblehin ko ang sinasahod mo sa club. Napalunok si Mayumi at umabot sa kanyang gulugod ang kanyang panginginig. Gusto niyang sampalin ang gwapong lalaking ito sa kanyang harapan habang naglalakad ito palapit. Gusto rin niya na murahin ang binata dahil mababa ang tingin nito sa kanya. Tumigil ka, Luke. Bulong niya at inayos ang sarili hanggang sa magpakita siya ng malungkot na tingin sa kanyang muka. Saktong napatingin si Mayumi nang makaharap si Luke na tila galit na galit sa mga kinikilis nito. Alam mo naman na mahirap para sa akin. Naiwan ang trabahong yun. Baka mamatay ako sa lalong madaling panahon kapag tumigil ako sa pagpapasaya sa mga kalalakihan. At syempre, sapat na ang iniipon kong pera para madala ko ang aking tiyahin dahil gusto ko na siyang patigilin sa pagtatrabaho. Gagawin ko ang makakaya ko para tumigil na siya sa pagiging alipin mo. Buong pusong nagtrabaho si Nanay Lingling dito at hindi niya ibinenta ang kanyang katawan. Siya ay nagtatrabaho ng disente para kumita. Siya ay tapat at stop comparing me to my tita. She's old while I'm young and at her age, hindi siya matatanggap ng mga nightclub kung mag-a-apply siya sa trabahong ginagawa ko ngayon. Nagalit din si Yumi nang putulin niya ang mga salitang iyon ng kanyang dating nobyo. Sinadya talaga ni Luke na durugin siya nang paulit-ulit sa masasakit nitong salita. Pero kahit ganoon, kailangan pa ring magpakatatag ni Mayumi dahil ang tagumpay niya ay nakasalalay kung maayos pa rin ang pakikitungo niya kay Luke sa kabila ng masamang ugali nito. Imbes na bayaran ka ng ilang lalaki, bakit hindi mo na lang ako hayaan na makasama ka? Puno ng hinanakit at paghihirap ang boses ng binata. Pero deep inside, gusto niyang tumigil na si Mayumi sa pag-alis at alagaan na lang niya ito. Hindi niya talaga kayang makita kung paano tiniis ni Mayumi ang anuman para sa ganoong trabaho para mabuhay. He could have given her a better life kung pinaglaban sana niya ito. Ang masasabi ko lang, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama ka, Luke. Hindi ka naman ganun ka-espesyal. It's given that you can pay me well because you have your own company. But I know that I will never satisfy you. And you are gonna let me pay for that mistake. Bye. Hinawi ni Mayumi ang buhok niya bago siya tumalikod. Mabilis siyang lumabas ng mansyon para lumabas at maghintay ng taxi sa kabila ng biglang pagbuhos ng ulan. Mabilis na kumilos si Luke at sinundan si Mayumi sa labas. Pilit niyang hinawakan ang mga kamay nito at dinala sa loob ng kanyang sasakyan. Dadaling kita doon. Gusto kong makita kung paano kumikinang ang mga mata ng mga lalaking yun sa tuwing nakikita kanila. O kung papayagan mo ako, gusto kong makita kung paano kanila binabastos, Mayumi. Pwede bang bitawan mo na lang ako, Luke? This is getting out of hand. At gusto ko lang linawin yung part na yan. Hindi ako nire-respeto ng mga lalaking yun. Dahil pinayagan ko silang bayaran ako habang hinahawakan ako sa bawat parte na gusto nila. Asik ni Mayumi at bahagyang itinulak si Luke palayo sa kanya.
Kanina pa siya sinusubukang halikan ni Luke, pero nagtagumpay siya. Sa pag-iwas niya rito, natatakot siyang maramdaman ang tukso sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya maamin sa sarili niya na hindi na siya nagmahal ng sino mang lalaki tulad ng ginawa niya kay Luke. Magkano ang ibinabayad nila sa'yo? I will make it thrice. I ask you not to leave. Galit na hinawakan ni Luke ang pulso ni Mayumi na mas mahigpit sa kanyang makakaya. Imbes na sagutin ang nakakainsultong tanong ni Luke, sinampal ng 2 beses ni Yumi ang gwapong mukha nito. Noong umalis ako sa mansyon noon, nangako ako na pagbalik ko, hinding-hindi na ako papayag na may manghihiya sa akin. Kahit na ganoon ang nakaraan natin, hinding-hindi ka nito bibigyan ng karapatang tratuhin ako ng ganito dahil lang sa nagtatrabaho ako bilang isang bayaran. Hindi ako basahan. Tao ako. Angil niya sa binata. Palabas na sana si Mayumi sa kotse, ngunit hinawakan siya ni Luke. Hindi ka pupunta doon dahil sasama ka sa kung saan ako pupunta. Giit ni Luke at bago pinaandar ang kotse, inayos niya muna ang seatbelt ni Mayumi. Saan mo naman ako dadalhin? Ibebenta mo ba ako sa mga dayuhan? Hoy, FYI lang. May kontrata rin kaming mga pukpok at hindi kami pumapayag na magpabiktima sa mga human trafficker. Pang-aakusa ni Mayumi. This time, umaasa siya na baka mahinuha ni Luke ang gusto niyang iparating, na inaakusahan niya ito base sa impormasyon na nakuha niya sa kanilang grupo. Human trafficker? Hindi ako ganun. Hindi ko maaatim na gawin niyon sa'yo dahil sinadyang putulin ni Luke ang kanyang mga salita nang mapagtantong muntik na niyang aminin na mahal pa rin niya ang dati niyang nobya. Sa halip, nag-focus na lang siya sa pagmamaneho at nakarating nga sila sa isang high-end restaurant sa kasalukuyang may event. Tutal, nakabihis ka naman ng akma. Sa tema ng party, isinama na kita rito. Wala naman kasi akong date. Saad ni Luke nang pagbuksan niya ng kotse si Mayumi. Pwede mo naman akong yayain na makipag-date sa'yo kung yun naman pala ang gusto mong mangyari. Hindi mo na sana ako isinakay pa ng sapilitan. Nagagalit na sagot naman ni Mayumi. Mag-isa siyang pumasok sa loob ng restaurant, ngunit agad naman siyang hinabol ni Luke. Ire-remind ko lang na hindi ka pwedeng gumawa ng iskandalo rito. Halos lahat ng mga lalaki rito ay prominente at hindi mo maaalok ng aliw na binibenta mo. May pang-uuyam na sambit ni Luke. Ikinawit niya ang braso niya para kapitan ni Mayumi. Walang choice si Mayumi kundi paunlakan ng binata. Kung type nila ako, sila ang unang lalapit sa akin. Ibibigay ko naman agad ang number ko sa kanila. Sagot naman ni Mayumi. Sumimangot lang si Luke at kinatagpo na nga niya ang lalaking si Mr. Romualdez, ang isa sa mga business partners ng Laurel Group. Good evening, sir. Maluwag na bati ni Luke kay Mr. Romualdez. Natansya niya ay nasa mid-40s na ang edad. Nice meeting you, Luke. By the way, sino yung magandang babaeng kasama mo? Usisa ni Mr. Romualdez na mukhang natipuhan agad si Mayumi dahil sa angkin nitong alindog. She's my date for tonight. She's my girlfriend. Pagpapakilala ni Luke sa dalaga, nalubhang ikinagulat ni Mayumi. Alam ni Mayumi na may motibo si Luke kung bakit niya ginagawa ito ngayon. Ang akala ko pa naman, wala kang dinidate. Sabi ng mga kulig ko, hindi ka na raw nagkaroon ng nobya after mong maranasan ang heartbreak mo sa first girlfriend mo. Pambubuyo pa ni Mr. Romualdez. Napayuko si Mayumi dahil alam niyang siya lang naman ang first girlfriend ni Luke. Kahit papaano, kinilig siya sa bahaging yun.
Posible nga kaya na bukas pa rin si Luke sa pagmamahal para sa kanya? Nice meeting you, sir. Magiliw na sagot ni Mayumi at nakipagkamay din kay Mr. Romualdez. Nagsimulang mag-usap sina Luke at Mr. Romualdez. May recorder naman si Mayumi at kunwari lang itong busy sa phone habang nag-uusap ang dalawang lalaki. Purely business-related lang ang topics nila at walang masabi si Mayumi na kahina-hinala tungkol doon. Halos nainip na rin siya at gusto nang umalis ngunit hindi niya rin mahindian ang masasarap na pagkain na nakahain sa mesa. Biglang nagawi ang tingin niya sa ibang direksyon nang may mapansin siyang isang mestiza na sobrang pamilyar sa kanya. Jade? Wait, kamukha niya nga si Jade, yung sinasabing half-British model na nawawala after na mag-audition sa agency ni Luke. Kailangan ko siyang sundan. Bulong nga ng babae sa kanyang sarili. Nagawa niyang i-excuse ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaalam na magpupunta lang siya saglit sa restroom. Iniwan niya ang recorder sa bag para wala siyang mamiss na kahit na ano sa magiging usapan ni Luke at Mr. Romualdez. Well, wait. Nawala agad siya. Lumabas siya at may kinatagpong lalaki. Hindi lang isa, kundi 3. Mahinang sambit ni Mayumi. At nakita niyang sumakay nga ang mestisang babae sa isang high-end na sasakyan. No choice si Mayumi, kundi sundan ang sasakyan sa pamamagitan ng pagrenta ng taxi. Habang si Luke naman, hindi na mapakali dahil ilang minuto na ang nakakaraan. Hindi pa rin bumabalik sa table nila si Mayumi. Please excuse me for a moment, sir. Hindi pa bumabalik ang girlfriend ko. Baka napaano na siya. Sabi niya pa. It's okay, Luke. Wala na rin akong sasabihin pa. Let's wrap up the meeting. Pakisabi na lang sa girlfriend mo na uuwi na ako dahil hinihintay na rin ako ng wife ko. Magiliw na tugon ni Mr. Romualdez. Tuluyan na nga silang nagpaalam sa isa't isa. Hinanap ni Luke sa buong restaurant si Mayumi pero hindi niya ito mahanap. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Sukat ba namang makipagtaguan pa sa akin? Ganito ka ba gumanti, Mayumi? Aburidong tanong ni Luke at bumalik sa table. Nakita pa nga niya roon ang purse na naiwan ng dalaga at napagtanto niyang nakabukas pala yun. Nakalagay sa loob ang cellphone ni Mayumi at ang kakaibang bagay na mukhang ballpen, ngunit na-realize ni Luke na recorder pala yun. Halos mapamura siya sa nabuong assumption sa kanyang utak. Nire-record ni Mayumi ang usapan namin ni Mr. Romualdez? Para saan? Ano ba tong ginagawa niya? Tapos ngayon, bigla siyang mawawala ng hindi nagpapaalam? Ni hindi niya inisip na pwede akong magalala? Naiinis niyang bulong sa kanyang sarili. Isasara na sana niya ang purse ni Mayumi. Ngunit napansin ni Luke na lumiwanag ang screen nito. May nag-text pala na nagngangalang Agent Roberta. Hindi nga lang niya mabuksan ang message dahil nakalak ang screen nito at aware naman si Luke na hindi niya dapat pinakikialaman ang mensahe na para kay Mayumi at higit sa lahat, hindi niya dapat na pinakialaman ang phone nito. Alam ko na. Siguro ni-record ni Mayumi ang usapan namin ni Mr. Romualdez para lang mapalapit siya kay Mr. Romualdez at gagamitin niya yung mga impormasyon na makukuha niya para huthutan nito ng pera. At ang Agent Roberta ay posibleng bumubugaw sa kanya. Galit na sambit ni Luke. Minabuti niyang kunin ulit ang recorder at binura ang recorded audio ng buong usapan nila ni Mr. Romualdez. Bukas na bukas, kailangan na niyang kumprontahin si Tia Lingling at payuhan nito na paalisin na si Mayumi sa pagtatrabaho nito sa isang bar bilang escort girl. Hindi siya umuwi hanggat hindi bumabalik ang dalaga. Napagpasyahan niyang mag-order na lang din ng alak habang wala pa ito at hindi na nga niya namalayan na halos malasing na siya kahit ilang shot pa lang
ang kanyang nainom. Samantala, napadpad si Mayumi sa isang liblib na lugar kung saan din huminto ang sinakyang kotse ng babaeng kamukha ni Jade. Minabuti niyang sumunod pa para usisain ang mga kasama ng babaeng yun at nagitla siya sa mga narinig kaya naman bumalik siya sa restaurant kung saan niya iniwan pansamantala si Luke. Kailangan niya pala itong protektahan dahil ngayong gabi, posibleng malagay sa panganib ang buhay ng binata. Hindi totoong nawawala si Jade Maxwell. Pati ang Salma Andres na yun, pinalalabas lang nila na nawala sila para malugmok ang kumpanya at kay Luke mapunta ang sisi. Tapos ngayong gabi, isasabotahin nila ang kotse ni Luke. Hindi rin siya pwedeng umuwi sa bahay dahil may hitman na nag-aabang sa kanya. Kailangan ko siyang iligtas. Mataimtim na bulong niya sa sarili habang nakasakay sa taxi. Humahangos siyang bumalik at nakita pa rin niya ang binata na matyagang naghihintay sa kanya. Ngunit napansin niya na naimpluwensyahan na pala ito ng alak. Amoy na amoy niya kasi ang alak sa hininga nito. Pasensya na, may kinatagpo lang ako. Pagsisinungaling ni Mayumi. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang naglasing si Luke. Wala na rin naman si Mr. Romualdez. Ano, nasarapan ba yung customer mo? Alam mo, kaya kita ginawang date ngayon. Dahil gusto kong ilayo kita sa ganoong trabaho. Babayaran naman kita. Hindi ka lang talaga makapaghintay. At alam mo ba kung bakit kita pinakilala bilang girlfriend ko? Kasi girlfriend naman talaga kita. Hindi pa tayo tapos, Mayumi. Yumi ko. Madamdaming litanya ni Luke. Kahit nakakaramdam na siya ng pagkahilo, malinaw na malinaw pa rin sa kanyang paningin ang kagandahan ng dalaga. Napakunot noo ang babae. Yumi mo? Si Tia Lingling lang ang tumawag ng ganyan sa akin, magpahanggang ngayon. Matigas na sagot ni Mayumi para lang itago ang kilig na nararamdaman habang nakatingin kay Luke. Nakalimutan niya agad na kailangan niya pala itong iligtas. Sa katunayan, para siyang nalalasing sa pagtitig sa mapungay nitong mata. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisi nang hindi kita naipaglaban sa mga magulang ko. Pero ngayon, handa na ako. Tinatanggap kita ng buo. Wala akong pakialam kung ilang lalaki na ang sumiping sa'yo basta ang alam ko, mahal pa rin kita. Sincere na pag-amin ni Luke. Kahit papaano'y naantig si Mayumi. Gusto niyang mag-emote sana, pero aware naman siya na lasing lang si Luke kaya nagsasalita ito ng kung ano-ano. Kaysa maging emosyonal, nag-isip siya ng paraan upang maialis na sa restaurant ang binata. Umalis na tayo ngayon, Luke. Lasing ka na eh. Nagpakawala ng buntong hininga si Mayumi at inalalayan palabas si Luke. Napakiusapan naman niya ang manager ng restaurant na ipark muna ang sasakyan ni Luke sa parking area kahit aalis na sila. Sinabi niya lang na may maintenance problem iyon. Ngunit hindi rin siya mag-aaksaya ng panahon para mapasuri ang sasakyan ng binata at kung anong bahagi sa sasakyan ang sinabotahin ng mga taong gusto itong patayin. Naisip ni Mayumi na dalhin pansamantala sa isang apartel si Luke. Siya na lang ang nagbayad ng accommodation para lang magpalipas ng gabi. Kinumutan niya ang binata at halos takasan siya ng kaluluwa dahil bigla itong nagising. Nasa bahay na ba ako, Yumiko? Pabulong na tanong ni Luke. Pinilit niyang bumangon sa pagkakahiga at tumayo na rin para maabot ang dalagang nakadistansya sa kanya. Wala. Nandito ka sa apartel. Hindi ka pwedeng umuwi. May nagtatangka sa buhay mo. Pagsisiwalat naman ni Mayumi na nakadarama ng tensyon habang pasuray-suray si Luke na lumalapit sa kanya. Umagalpak ng tawa si Luke habang malapit na rin kay Yumi. Wow, nag-iimbento ka na naman ng kwento. Tell me, isa ba yan sa move mo para linlangin ako? Tapos kanina, umalis ka pa at nag-iwan ng recorder? Napaatras si Mayumi. Halos mapamura rin siya sa isip dahil nabuko na siya ni Luke sa part na yon.
Kinuha niya ang purse niya at napagtantong deleted na ang recorded audio. Diyos ko, what if nabuking nga niya ako? Bulong ni Mayumi sa kanyang sarili. Lalo siyang napaatras hanggat sa na-corner na siya ni Luke. Iiwan kita dito. Hindi ako matutulog nang kasama ka. At seryoso ako sa sinabi ko na may panganib sa buhay mo. Kinakabahang sambit ni Mayumi. Lumayo ka na. At mayroon ka ng lakas ng loob na magbigay ng utos na ganyan? Gumagawa ka pa ng kwento? Pakli naman ni Luke. Bakit hindi ka nalang pumayag na may mamagitan sa atin ngayong gabi? Sinasabi ko naman sa'yo, handa kitang bayaran. Dagdag ng binata. Oo, papayag ako. Pero hindi sa ganitong sitwasyon. Lasing ka. Hindi maganda na magkalapit tayo ng ganito. Pagsisinungaling ni Mayumi at napaatras hanggang sa tuluyan na siyang isinandal. Nilok ng marahan sa dingding. Nanginginig ang puso niya dahil sa hindi maipaliwanag na tensyon. Nakikita niya ang apoy sa mga mata nito at ang mga matang iyon ay maaaring sumunog sa kanya tulad ng dati. Ganito ka rin ba habang hinihikayat ang mga lalaki yun para samahan ka? Kailangan pa ba talaga na magpa-hard to get ka, Mayumi? Mapanuksong tanong ni Luke habang ang mga kamay niya ay nagsimulang dumampi sa leeg ng dalaga pababa sa bewang nito. Umalis na ako, diba? Pinagtaksilan kita noon. Gusto mo akong mawala? Tinanggap mo ba ako para lang saktan ulit? Yun ba talaga ang plano mo? Sagot ni Mayumi at pilit na inaalis ang mga kamay ni Luke na nakahawak sa kanya. Hindi ko inisip na magagawa ko yon. I never thought of taking revenge. Paglilinaw ni Luke habang ang mga mata nito ay nakatingin na para bang baliw pa rin sa dalaga. Yumi, bawiin mo nga palang sinabi mo, dagdag ni Luke. Alin sa mga yon? Marami akong sinabi na nakakasakit sa iyo. Katulad mo lang ako na nagsasabi ng masama sa tuwing naiinis ako. Balik tanong ni Mayumi sa binata. Na mas gugustuhin mong mamatay kaysa makasama ko? Nasaktan ako ng sobra sa mga salitang yon. Utos ng binata. Sinisira mo ang gabi. Matutulog na lang ako. Tigilan mo na ako, Luke. Kung ayaw mo maniwala sa akin, sige, umuwi ka na at hayaan mo na lang na patayin ka nila. Tinalikuran siya ni Yumi nang tuluyan na siyang itulak nang walang kahinahunan. 3 hakbang pa lang siya, pero mabilis niyang naramdaman ang mga kamay ni Luke sa braso niya. Ramdam niya ang init ng mga palad nito na tila gumising sa buong diwa niya. Para rin siyang kunakuryente dahil sa pagkakahawak nito. Ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? Tigilan mo na ako, Luke. Bulalas niya. Paano kung ayaw ko? Ano naman ang susubukan mong gawin sa akin pagkatapos? Kung wala kang motibo sa akin, bakit mo ako dinala sa lugar na to? Pag-question ni Luke, hanggat sa itinulak niya ng marahan si Mayumi sa malambot na kama. Pinakatitigan niya ng buong pagmamahal ng dalaga. At kahit kailan, hindi nawala ang respeto niya rito. Taliwas lahat ng kagaspangan niyang ugali sa tunay niyang nararamdaman. Tila pinalakas nga ng alak ang kalooban niya na aminin ng lahat. Pwede bang matulog ka na? Hindi na natuloy ni Mayumi ang pagsasalita nang tuluyan siyang hagkan ng binata. Unti-unting lumalim ang kanilang mga halik sa isa't isa hanggat sa humantong na nga sa pagkakataon na hindi na nila kaya pang tanggihan ang bugso ng kanilang mga damdamin. Mariing ipinikit ni Mayumi ang mga mata nang mapagtanto niyang lantad na ang kabuuan niya sa binata. Ito ang kauna-unahang beses na may mangyayari dahil noong magkarelasyon pa sila, iniiwasan nila ang bagay nito dahil katwiran nila, mga bata pa sila. But it's now or never para kay Mayumi. Hindi niya kayang i-deny na pinangarap din naman niya ito. Napaigit siya sa sakit nang maramdaman ang pag-angkin sa kanya ng binata. Lalo siyang napayakap nang mahigpit at masuyo naman siyang hinagkan nito. Mayumi, parang wala ka pang alam sa ganito.
Nabigla nga ba kita? I'm sorry. Sincere na tanong ni Luke. Sa pabulong na tono. Banayad ang paggalaw niya at pansamantalang huminto. Kahit lasing siya, alam niyang may mali bukod sa pagiging marahas niya. Hindi na umimik pa si Mayumi. Sa halip, sinunggaban niya ng halik si Luke hanggat sa maabot din nila ang rurok ng kaligayahan. Wala siyang naramdamang pagsisisi dahil noon pa man, pinangarap din niya ang bagay nito. Napapikit siya nang matapos ang kanilang pinagsiluhan. Pagsapit naman ng umaga, namulat na lang si Luke na wala na sa kanyang tabi si Mayumi. Nag-iwan lang ito ng note sa kanya na nagsasabing, "Nasa talyer ng sasakyan mo dahil hindi ka aware na nasiraan ka kagabi. Umuwi na lang muna ako sa dati kong bahay. Ikaw na lang ang sumundo kay Tia Lingling. Hindi na ako babalik sa mansyon." Halos masiraan siya ng loob dahil sa labis na pagkawindang. Marahil, disappointed si Mayumi sa nangyari. Baka napuwersa nga niya ito at naisip ng dalaga na sumobra na siya. Ngunit sa kabilang banda, malinaw sa kanya ang lahat ng naganap kagabi. Ikinabigla niya ang kainusentehan ni Mayumi, lalo na sa paggalaw o paraan nito ng pagpapaubaya, lalo na rin nang maramdaman niya na siya pala ang unang lalaking nakasiping nito. Sigurado siya sa bagay na yun. Sigurado siya na si Mayumi. Hindi niya finik ang lahat, lalo siyang naguluhan kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at pinuntahan nga si Tia Lingling sa airport kung saan niya ito susunduin. Kung malilinaw na niya ang lahat, dapat na rin siyang humingi ng paumanhin kay Mayumi. "Nanay Lingling, sa wakas nandito ka na," magiliw na sabi ni Luke matapos ang matagumpay na pagsundo niya rito. "Pasensya ka na, Luke. Hindi ka tinatrato ng mabuti ng pamangkin ko," paumanhin ni Tia Lingling. "Actually, may itatanong po ako tungkol sa kanya." Hindi alam ni Luke kung paano iparating ang gusto niyang itanong sa ginang. Parang sasabog ang utak niya at hindi makatulog ng ilang araw kung hindi siya magtatanong. Nagsimula na nga siya. "Wala po bang naging boyfriend si Mayumi pagkatapos naming maghiwalay?" Nagulat si Tia Lingling sa tanong ni Luke. Naghinala kaagad siya na baka may nararamdaman pa si Luke para sa kanyang pamangkin. Umiling si Tia Lingling at sabi nito, "Wala akong narinig mula sa kanya. Kung mapapansin mo, nagbago rin talaga si Mayumi. Siguro dahil matagal na siyang malayo sa akin at sa iba pang tao na nakilala niya. Siguro may mga boyfriend siya at hindi lang yata siya komportable para sabihin yun. Malihim siya minsan." Kakaiba na ang kilos niya at pagkatapos, nag-hesitate nga siyang magpatuloy. Alam naman niya na hindi rin magandang ipaalam sa ginang na naka-one night stand niya si Mayumi. Masyadong awkward yun. I mean, naging malupit ako sa kanya. Gusto ko siyang makausap pero mukhang wala naman siya sa bahay. Sinabihan na lang niya ako na sunduin ka. Well, gaya nga ng sinabi ko, baka nagbago na rin si Mayumi dahil sa impluwensya ng mga bagong taong nakilala niya. Tapos na ang lahat sa inyo, kaya sana hindi ka na maapektuhan sa presensya niya at sinabi rin niyang hindi na siya babalik dito. Narealize niya na ayaw mo talaga siyang kasama at ayaw niyang maapektuhan ng trabaho ko sa'yo. Pagpapaliwanag ng Tia Lingling. Pabalikin mo na lang siya, please. Sir? Paulit-ulit na tumango si Luke. Hindi ako nagbibiro. Dapat magtrabaho na lang siya sa mansyon. Kasama ka. I think delikado lang ang buhay niya dahil sa trabaho niya. Naku, maraming salamat. Malaking tulong ito sa aking pamangkin. Kailangan daw niyang lumipat dahil sa bahay lang ang kaibigan niya nakatira at hindi niya kayang umupa ng apartment. Sapat na ang pasasalamat niya kay Luke na naging maalalahanin nito kay Mayumi
kahit hindi pa rin sila magkasundo. Pero ganun talaga, Luke. Kasama sa trabaho ni Mayumi na mapahamak. Ganun talaga ang pag-alagad ng batas. Pagpapatuloy ni Tia Lingling. Napakunot noo si Luke. I don't get it. Anong alagad ng batas? Si Mayumi ba ang tinutukoy mo? Di ba sa club siya nagtatrabaho? Ay, oo nga pala. I mean, may mga nakapiligid sa kanya na alagad ng batas kaya siya safe. Palusot na nga lamang ng ginang. Bigla niyang naalala ang bilin ni Mayumi na huwag ipagbigay alam sa kahit na sino ang tunay ng trabaho. Pakisabi na lang po na pinapatawad ko na siya at welcome na siya sa pamamahay ko. Paliwanag pa ni Luke na nahihiwagaan pa rin sa sinabi ni Tia Lingling. Naiisip din niya ang sinabi ng dalaga na nasa panganibang buhay niya kaya hindi siya nito pinauwi sa mansyon. Well, salamat. Kahit na may sama ka ng loob kay Mayumi, dahil sa dati niyang trabaho, handa ka pa rin bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Tia Lingling. I'm only doing this for your sake. I don't want her to get in trouble nang dahil sa career niya. At ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na siya lang ang kamag-anak mo. Kaya ayoko namang maging selfish para sa paningin niyo. Paglilinaw ni Luke. Samantala, hindi na malayan ni Mayumi na may pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Hinahangaan pa rin niya si Luke at labis siyang nasaktan sa pagiging malamig at walang awa nito sa kanya. Nilaso ng kanyang mga adoptive parents ang pag-iisip ng binata. Kahit na ipinaglaban ni Mayumi ang kanyang pagmamahal kay Luke, hindi pa rin malinaw kung magtatagal ang kanilang relasyon dahil sa kanilang antas sa buhay. Ngunit dahil nga sa kanyang trabaho, wala siyang panahon na magdamdam. Mabuti na lang at nakatawag siya ng backup na pwedeng tumunton sa posibleng hitman na nag-aabang na pumatay kay Luke. Pinagbigay alam na nga niya kay Agent Roberta ang tungkol sa nakita niyang babae na kamukha ni Jade na sinasabing nawawala. Ngunit sa halip na ikatuwa iyon ng superior, ipinagtaka na lang niya kung bakit may ibang misyon na namang pinagagawa sa kanya. Ngayon, kasalukuyan nang nasa isang high-end bar si Mayumi. Kailangan daw niyang sagipin ng isang babae na hinihinalang malalagay sa alanganin. Hindi na niya natiis si Luke. Kanina pa ito tumatawag sa kanya kahit maririnig din sa kabilang linya ang malakas na ingay. Mula sa club, sinagot pa rin niya ang tawag. Tungkol ba yan sa pagsundo mo kay Tia? Pasensya ka na ha, may inaasikaso lang kasi ako. Dinig mo naman siguro ang ingay at alam mo na agad kung nasaan ako. Well, bakit ka napatawag? Panimula ni Mayumi. Bakit ka umaarte na parang kailangan kitang pagbuksan ng gate? Siyempre gabi na at sigurado akong wala kang duplicate keys. Ayoko maghintay hanggang makarating ka dito ng hating gabi. Iritadong tugon ni Luke. Lalong lumakas ang tibok ng puso niya dahil nai-imagine nga niya si Mayumi na nasa club at kasalukuyang ini-entertain ng mga mayayamang lalaki dahil iyon ang ginagawa ng mga bayarang babae na katulad nito. Hindi mo ba nabasa yung text ko? Hindi na ako babalik dyan. Paasik na sagot ni Yumi at simulang nagkakagulo na sa bar. Kinaladkad ang isang babae ng hindi kilalang tao at hinihila ang kanyang buhok. Ibinaba niya ang telepono at nagmadaling pumunta sa kinaroroonan ng babae na dapat niyang iligtas. Pakawalan mo siya! Sigaw ni Mayumi sabay suntok sa mukha ng lalaking barumbado. Ngunit mabilis naman siyang inatake pabalik, saka siya itinulak sa pader at sinampal sa muka. Nag-iwan ng pulang marka ang kamay ng lalaking iyon sa kanyang magandang muka. Ikaw, huwag kang makailam sa usapan ng iba kung ayaw mo ng gulo sa buhay mo. Sigaw ng galit na lalaki pagkatapos sinuntok ang kanyang mga panga. Gayunpaman ay lumaban pa rin si Mayumi sa kabila ng pag-atake. Sinipa niya ang lalaki sa ibabang bahagi ng tiyan. Nagawa niyang patumbahin ito
sa loob ng ilang segundo. Nagawa niyang isalba ang babaeng muntik na sanang maibenta sa sindikato. Pero hands-off na si Mayumi sa kasong iyon dahil dapat siyang pagtuunan ng pansin ni Luke. Pero dahil nga sa pangamba niyang magpakita muli ang binata, parang nag-aalangan na siyang ipagpatuloy ang misyon. Ngunit nakakuha pa rin siya ng lakas ng loob na bumalik. Naalala niya na nandoon na pala si Tia Lingling at baka madamay ito sa panganib na nakaantabay sa buhay ni Luke. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang nasa likod ng planned assassination sa binata. Hirap namang makatulog si Luke sa ganitong oras. Umiinom siya ng alak habang hinihintay si Mayumi na dumating sa kanyang mansyon. Ilang sandali pa, may nakita siyang taxi na huminto sa malapit na gate sa labas habang nakatingin mula sa binata. Napangiti siya nang makumpirma na niya na si Yumi ang kakababa lang ng taxi at matikas na naglakad papunta sa loob ng mansyon, na parang walang nangyaring kakaiba rito sa buong maghapon. Anong nangyari sa'yo? Meron kang mga sugat sa kamay mo, pati sa mukha mo. Simula ni Luke. At parang alalang-alala nga ito. Pero hindi niya pinapahalata. Suspetsya niya pa na maaaring nasaktan nga si Mayumi ng isa sa mga customers nito sa bar. Halata naman kasi sa sexing kasuotan ni Mayumi na galing ito sa nightclub. Muntik na akong masagasaan ng sasakyan kanina sa kalsada dahil lasing ako. Sabihin na lang natin na nabangga talaga ako ng kotse. Whatever. Kibit balikat ni Mayumi. Wala nga siyang kagana-ganing makipag-usap sa binata ngayon dahil pagod na pagod siya. Imbes na magsinungaling pa, sinubukan niyang maglakad diretsyo sa kwarto niya. Pero mabilis na kumilos si Luke at humarang sa daan. Naniwala talaga si Luke na nagkaproblema si Mayumi. Kung maipapakita lang niya na talagang nagmamalasakit siya rito, kahit malamig ang kinikilos niya, lalo siyang naawa kay Mayumi at may parte sa isip niya na nagsasabi sa kanya na yakapin na nga lang niya ito kaagad. Paano? Patuloy na nag-aalab ang pag-ibig sa kanilang dalawa kung nasira lang ito ng maling akala. Ilang taon pa ba silang maghihintay para magkasundo sila? Ilan lang yan sa mga tanong na tumatakbo sa isipan nila habang nakatingin lamang sa isa't isa. Hindi ka lasing, Yumi. Wala akong naamoy na alak sa hininga mo. Sambit ni Luke habang papalapit. Medyo nahihilo siya dahil sa alak na nainom niya kanina habang hinihintay ang babaeng iniibig niya ngayon. Naiinis siya dahil kinailangan na naman niyang uminom ng alak para lang magkaroon ng lakas ng loob gaya ng ginawa niya kagabi. Baka sinaamoy mo ang sarili mo. Ikaw ang pinakalasing sa ating dalawa. Sagot ni Mayumi at nag-aalala rin siya sa pagiging lasing ni Luke sa mga sandaling ito. Bakit hindi ka nalang pumasok sa kwarto mo? Patuloy na tanong ni Mayumi na mas lalong nakapukaw ng atensyon ni Luke sa kanya. Pasimple niyang niyakap ang sarili dahil nilalamig siya sa suot niyang revealing dress habang papalapit si Luke at halos mahalikan na niya ang labi ng binata nang masubsob ito sa kanyang harapan. Pwede bang iwan mo na lang ako dito? Umalis ka na, please. Nagmamakaawa siya at wala siyang lakas para ipaglaban ang sarili niyang nararamdaman habang pinagmamasdan niya ang gwapong mukha ni Luke. Bakit puro sugat ang katawan mo? Kasama ba sa bayad ng pananakit? Paano kanila pinahirapan? Paano mo nakuha ang mga latay na yan? Bakit hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo kung sinasaktan ka nila? Malungkot na tanong ni Luke. Napabuntong hininga si Mayumi. Huwag mo naman akong maliitin, Luke. Alam ko kung paano ipagtanggol ang sarili ko at hindi ako isang mahinang tao na dating umaasa sa kahit na sino, kahit na sayo. Dahil wala naman ako maaasahan sayo noon pa. Tumalikod si Mayumi dahil tuluyan na ngang umagos ang kanyang mga luha. Magpapatuloy na sana siya
Sa kanyang silid ngunit napansin niya na nakabukas pala ang mini office sa mansyon ni Luke. Pagkakataon na niyang pumasok doon at mahagilap ang files na pwedeng magdiin sa binata sa kasong binabato sa kanya. Hindi pa man din nangangalahating oras si Mayumi sa paghahanap kusang nagbukas ang ilaw ng opisina. Ibig sabihin lang ay may nakapasok sa loob. Anong ginagawa mo? Kusang napalingon si Mayumi nang magtanong si Luke. Nahuli nga siya. Hindi na rin siya makapag-isip. Nang palusot, kaya nanatili siyang tameme sa harap ng binata. I'm asking you, Mayumi. Bakit ka nandito? Anong hinahanap mo? Provoking na tanong ulit ni Luke. Hinawakan niya sa pulsuhan ng dalaga at isinara ang pinto. Ayaw niyang marinig ni Tia Lingling ang maaari nilang pagtalunan. Given na nandito na rin si Mayumi, gusto na rin niyang maging malinaw ang lahat. Bakit namumutla ka dyan na parang nakakita ka ng multo? Kung ahalikan ba kita, iimik ka na? Hindi pa rin sumagot si Mayumi at lalo lamang lumandas ang luha sa kanyang mga mata nang titigan niya si Luke. Ang totoo, gusto kitang protektahan. Luke, simula pa kagabi nang malaman ko na may banta sa buhay mo. Nauutal na pag-amin ni Mayumi. Isa rin yan sa gusto kong malaman. Yung sinasabi mo na kaya mo ako dinala sa apartel dahil may gustong pumatay sa akin at nasabotay ang kotse ko. I mean, paano mo nalaman? Saka nawala ka kagabi at nirecord mo pa ang lahat. Nagugulang sambit ni Luke. Kasi may mission ako, Luke. Isa akong secret agent ng Investigation Bureau. At alam kong kaya may banta sa buhay mo ay dahil sangkot ka sa krimen. Kung tutuusin, pwede ko namang hayaan na mamatay ka dahil pwede na akong makaganti pero naisip ko na paano naman kung inosente ka pala. Luha ang sagot ni Mayumi. Wait, hindi ko maintindihan. Bakit mo sinasabing sangkot ako sa krimen, ha? Nagugulo ang tanong ulit ni Luke. Nagpasya tuloy si Mayumi na isiwalat lahat ng tungkol sa misyon niya. Napagkasunduan nila ni Luke na ilihim muna kay Tia Lingling ang bagay na yun. Pinayuhan ni Mayumi si Luke na umalis muna sa mansyon at isama si Tia Lingling. Lumipas ang isang buwan na puro pag-iimbestiga lang ang ginawa ni Mayumi. Pinuntahan pa nga niya ang ospital kung saan na-confine ang adoptive mother ni Luke na si Nelia at hindi inaasahang makikita niya ito sa ospital na nagkamalay na pala at mukhang hindi naman nakomatos. Anong ibig sabihin nito, Mrs. Nelia Laurel? Bakit matuwid ang lakad mo? Bakit sa tuwing dumadalaw si Luke gaya nung nakaraang araw, nakaratay ka sa kama? Ano itong nakikita ko? Nagtatakang tanong ni Mayumi. Humalakhak naman ang ginang. Palabas ko lang ang lahat. Dahil gusto kong magdusa si Luke, maling desisyon ang pag-ampon namin sa kanya. Simula nang dumating siya sa buhay namin, nasira na ang relasyon ko sa asawa ko. Kaya pinlano kong lahat. Nagkunwari akong may sakit matapos ang aksidente bago na unang pumanaw ang asawa ko. Bakit ginawa niyong komplikadong lahat? Kaya pinaiimbestigahan si Luke dahil pinaghihinalaan siyang involved sa kasalanan ng asawa mo. Litanya naman ni Mayumi. Well, ako rin ang nagbigay ng lead sa group mo para imbestigahan siya, para magkalapit kayong muli at para patayin ka ng sarili mong grupo. Pag-amin ni Nelia, saka humalakhak na parang isang kampo ng demonyo. Lalong nanlumo si Mayumi sa narinig. Pagkatapos ng kanyang hard works, hindi niya sukat akalain na tatry da rin lang pala siya ng buong Investigation Bureau. Hindi na siya nakaimik hanggat sa bigla siyang sinunggaban ni Nelia sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang leeg. Sa katunayan, naiinis ako sa tiyahin mo dahil parang may gusto rin ang asawa ko sa kanya. At sa'yo na rin. Dahil kunwari mahal mo si Luke, pero inakit mo lang siya para asawahin at maging mayaman ka. Ako sa ni Nelia. Hindi. Nahihirapang sambit ni Mayumi. Mabuti na lang
At may nurse na nakakita sa kanila at inawat si Nelia. Matapos ang kagimbal-gimbal na revelasyon, naging malinaw kay Mayumi ang lahat. Talagang tinraidor siya ng grupo kaya naisipan niyang bumitiw sa kanyang tungkulin. Nagpahinga na nga lang din siya sa mga sumunod na araw hanggat sa may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Lagi na lang akong nasusuka, tapos parang ang tamlay ko palagi. Nahihirapang anya. Sinubukan niyang mag-pregnancy test dahil ayon sa nabasa niya sa Google, kalimitan na ang nararamdaman niya ay sintomas ng pagbubuntis. At labis na ikinatawa nito ang resulta. Nagdadalang tao nga siya. Kaya naman mabilis siyang nagpasuri sa doktor at nalaman niyang 2 weeks pregnant na siya. Hindi niya sukat akalaing magbubunga agad ang namagitan sa kanila ni Luke. Ngayong maayos naman ang lahat, minabuti niyang paunlakan si Luke sa kanyang buhay. Maupo ka muna. Ibalita mo muna sa akin ang nangyari sa adoptive mom mo bago ko sasabihin ng mahalagang bagay. Panimula ni Mayumi. Nag-step down na ako bilang CEO at nabalitaan ko na pinadala na sa mental institution si Mama Nelia. Masyadong malungkot ang lahat, pero ang mahalaga, alam ko na kung ano ang totoo. Paglalahad ni Luke, saka hinawakan ng kamay ni Mayumi. Ikaw naman, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba napahamak sa misyon mo? Hindi ka na ba talaga babalik? Nag-aalalang tanong ni Luke. Babalikan kita, pero yung trabaho kong bilang agent, syempre hindi na. Maaatim ko ba na makatrabaho ang mga tulad nilang traidor? Syempre hindi. Sambit ni Mayumi at saka nagsimulang bumulong sa binata. At isa pa, kailangan kong magpahinga dahil baka pag na-overwork ako, hindi na maging healthy si baby. Bulong at pautal-utal pang sabi ni Mayumi na nagpaliwanag sa mukha ni Luke. Ha? Ibig sabihin, oo, buntis ako. Hindi ko akalain na may mabubuo ka agad. Kinikilig na sabi pa ni Mayumi at mabilis na hinagkan sa labi ang binata. At doon sa nangyari, sorry kung nabigla kita at kahit pa inakala ko na bayarang babae ka, mahal pa rin kita, Yumi. Hindi naman talaga nagbago yun. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo at hindi ako nagmahal ng ibang babae. Kaya sobrang nagulat ako dahil ako pala ang nauna sa'yo. Patawarin mo ko. Sinserong pahayag ni Luke. Alam kong sincere ka at nagkukunwaring masungit lang. Anyway, pass na yon. Sorry din na kailangan ko pang ilihim sa'yo. Naramdaman ko na mahal mo pa rin ako matapos mong ipakilala ko kay Mr. Romualdez bilang girlfriend mo. Sagot ni Mayumi. Sa sobrang kagalakan ay napayakap sila sa isa't isa. Sa wakas, tapos na ang hidwaan at panganib sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang buwan, ay nagpakasal silang dalawa at isang batang babae ang isinilang ni Mayumi at napagpasyahan nila ni Luke na mamuhay ng payak at ginagabayan pa rin sila ni Tia Lingling. Palagi nilang tinitignan ng isa't isa ng may paggalang at pagmamahal. At dito na nga nagtatapos ang kakaibang love story nila Mayumi at Luke. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating mga full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Ellen Fortuno, Nit Cruz, Hilda, Iman Lakias, Premium Mate, Shelady, Antanaka, Elenita Laurico, De La Cruz, Catherine, Nancy Gavero, De Jessica Rose, Mirna Josue, John Rodriguez, Marcelina Arlene Nilias, Lucille Samar Tandong, Manuel, Charmaine Luna, The Walton Family, Abner Sevilla, Rex Roy Presbyteros Rose, Evangelina Villaverde, Imelda Barreto, Jean De Bes,
Geraldine de Jesus, Aldwin Abellano, Baluyas Family, Teresita de los Santos, Kelly, Neva Fajardo, Bolbol Matic, Ami Regalado, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po.